Sabi nga, don't judge the book by its cover. Kadalasan, mahilig tayong tumingin sa panlabas, lalong-lalo na yung nakikita ng ating mga mata lamang. Lalo na sa social media, madalas sasabihin mo, mayaman to, ang daming gamit, ang gaganda ng kotse at ang daming nararating. Pero ang tanong ko, sino ba ang tunay na mayaman? Alamin natin sa kwentong to. Si Mr. X at si Mr. Y. Pareha silang single at pareha silang may 3 million pesos sa bank account. Si Mr. X may high lifestyle, may mababang kontrol sa sarili. 3 million man ang pera niya sa bangko pero ang gastos niya kada buwan, 100,000 piso. Ito ang breakdown ng kanyang gastos. Sa kanyang condo dues ay 35,000. Sa kanyang kotse naman at loan nito ay 25,000. Kakain pa siya at mahilig sa dining out na umaabot ng 15K. Syempre, hindi mawawala yung travel at luho na umabot ng another 15,000. Papahuli ba siya sa gadgets at shopping na umaabot ng 10,000? So, ang total nito, 100,000. Minsan, sobra pa. Hindi, wow. Kung titignan nating maigi, ang 3 milyong piso, i-divide mo sa 100,000 ay 30 months. At 2.5 years lamang, ubos na ang pera niya na 3 milyon. Hindi ko pa dinagdag na dahil puro high lifestyle siya at maraming kapritsyo, wala rin siyang insurance, healthcare at protection. Mukha lang siyang mayaman pero forever dependent sa active income. Mabilis lang ang 2.5 years. Ito namang si Mr. Y may 3 million din pero ang gastos niya, napakasimpleng tao, 30,000 per month. Control ng lifestyle, may financial strategy. Sa totoo lang, nagre-renta lang siya, 12,000 pesos. Ang utilities at food niya na kadalasan ay siya ang nagluluto, umaabot na ng 10,000. Mahilig din siya mag-commute. Para sa transportation niya, 3,000 pesos. Naguhulog din siya buwan-buwan ng kanyang healthcare insurance na nasa 3,000 pesos. At kung may onting luho and personal expenses, umaabot ng 2,000. So ang total nito ay umabot ng 30,000 a month. Hindi, wow. And if we will divide 3 million sa 30,000, meron siyang 100 months. Wow! Yes, more than 8 years of survival. At hindi lang yan, IMG financial educator din si Mr. Y. Because of IMG, he understand building emergency fund, getting proper protection, investing in mutual funds and other long-term investments, and creating additional income streams at napakarami pang iba. Mataas ang kanyang financial IQ. Kaya naman, sobrang simple ng lifestyle niya. Hindi siya nagpapalaki ng ego. Ang pinapalaki niya ay ang kanyang pera. Tandaan, kapag trabaho ang bumubuhay sa'yo, empleyado ka at alila habang buhay. Pero kung simple ka at marunong kang pagganahin ng pera at ito ang bumuhay sa'yo, doon ka palang tunay na magiging mayaman. Sa situation na to, ang tamang tanong ay, gaano katagal kang mabubuhay kung bukas tumigil na ang income mo?